Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell. Mga kaibigan, ngayon ika-17 ng Oktubre 2025 ay tatalakayin po natin ang sentro ng lahat ng mga personahe ngayon sa gobyerno nakasentro sa taong ito. At ang taong ito ay walang iba kundi si Secretary Jesus Crispin Remulla. Opo, Secretary pa rin siya sapagkat hindi pa po napapalitan, hindi pa nagkakaroon ng kanyang replacement. At siya rin ay at the same time in-appoint officially as ombudsman. Ano pong pagkakaiba nito? Ito pong Secretary of Judiciary of Justice. Yan po ang pinakapinuno ng lahat ng piskal sa buong Pilipinas. Siya ang nasusunod kung paano po ipapatupad yung pagpataw ng demanda sa mga taong nakakasala sa buong Pilipinas. At dahil po rito, masasabi po natin napaka-importante ng kanya pong ginagampanan sapagkat para makarating sa husgado ang mga kaso, dadaan po yan sa piskalya. Hindi po ligid sa atin ang piskalya ay nagiging tampulan din ng napakalaking korupsyon. Sa akin pong personal experience, naranasan ko po yan sapagkat nung ako po ay nademanda ng cyber libel ng isang alkalde, ang pangalan ay Mayor Eduardo Guillen, ay yan po ay dahilan sa aking komentaryo laban po sa korupsyon nangyayari doon po sa PEDDEG, Ilocos Norte. At tayo po ay dinamanda ng 6 na kaso. Bawat isa ay ang piyansa 72,000 pesos. 6 na kaso sabay-sabay sa binase sa iisang komentaryo. At alam po ninyo yung piskal, hindi man lamang ako sinomon, hindi ako pinadala ng complaint, kopya ng complaint para sagutin ko. Bigla na lamang po ako nagkaroon ng warrant of arrest na ipinatupad naman sa pamamagitan ng korap na pulisya na noon ay CIDG. Caloocan Police, mga kaibigan, ang umaresto sa akin sa araw ng linggo at kinabukasan, yung pangalawang araw, piyesta opisyal. Ibig sabihin, gusto lamang akong perwisyuhin ng alkalde na ito. Etong pangalan po ng napakakurap na alkalde na ito, Eduardo Guillen. At siya ngayon ay itinalaga ni Ginoong Marcos sapagkat kapwa niya Ilocano, itinalaga bilang administrator ng isang masahol pa sa DPWH na sangay ng gobyerno. Ang tawag po dyan ay National Irrigation Authority. Yung irigasyon, para pong flood control yan sapagkat nagkakaroon sila ng mga proyekto, nilalagyan ng napakalaking budget. Pagkatapos inuulit-ulit pa ang maintenance, kahit na wala naman silang ginawang irigasyon. Mga kaibigan, napaka-importante po sana yan. Anyway, yung pong piskal na yan sa Ilocos Norte, dinamanda po ako. Pinahal niya yung demanda ng isang alkaldeng kababayan niya. Pinahilan ako sa Ilocos Norte, mga kaibigan. Pinayagan naman ng Secretary of Justice. Ang Secretary of Justice na yan, mga kaibigan, ay kaibigan ko. Pangalan po ay si Boying Remulla. Kaibigan ko po yan. Magkakilala po kami ng kanyang tatay. So therefore,
mga 45 years na po kami magkakilala ni Boying Rimulya. Ngayon, ako po ay nagsasalita tungkol po kay Boying Rimulya bilang isang tao na nais magmalasakit sa kanya. Oy, Mr. Rimulya, Boying Rimulya, Jesus Crispin Rimulya, ikaw ngayon ang tinitignan ng taong bayan bilang key factor, yung po bang pinakasusi ng kaguluhan ngayon hinggil po sa Nakawan, Pandarambong. Sapagkat yan, Ombudsman, yan po ay itinatag ng panahon ni Cory Aquino para unang-unang panlaban sa Pandarambong o plunder. Kaya lamang, yung mga nadidimanda, kinakailangan isampa doon sa Sandigang Bayan. Ang Sandigang Bayan, yan po ang pinakakorte ng lahat ng graft cases. Corruption, lahat ng kaso ng corruption sa Sandigang Bayan. Ang problema naman natin, talagang mga Pilipino, ito talagang saklaw ito ng corruption. Pati Sandigang Bayan. Akala ninyo, Sandigang Bayan, Ombudsman, tinatag panlaban ng corruption, tapos nagpapakita sila ng mga senyales na sila mismo ay corrupt. Bakit? Sapagkat sila ay mga Pilipino at ang Pilipino ang isa sa pinaka-corrupt na nilalang sa buong mundo. At yan po ang ating pong pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwede magkaisa sapagkat sakmal-sakmalan ng insik ang ating pong bansa. Pag sinabi ko insik, yung kalaban natin insik, nais ko pong ulit-ulitin ito, ay hindi ito sila Lucio Tan, Henry C. at kung sino pang mga boss ng mga Pilipino, kundi yung komunistang insik, mga kaibigan. Kaya po nakabandera ng pula ay nasa taas ako sapagkat nilalabanan ko po yung mga komunistang insik na yan. Habang dinuduhagi tayo, inaapi tayo, binubuli tayo sa West Philippine Sea at ang ating gobyerno ay hindi umaangal, tayo po ang aangal. Tayo mga Pilipino, dapat pong matutong ibalik. Magpilit tayo, ibalik natin ang ating dangal sapagkat lumalabas ng ating pong bansa ang siyang pinakakurap na bansa halos sa buong mundo. At yan po ang ating pong lalabanan, yan po ang ating ibabalik na dangal ng ating pong lahi, na sana mawala sa ating lahi ang mga Escudero, mga Villanueva, Cayetano, Bato de la Rosa, at kung sino pang kumakampi para huwag ma-impeach si Sara Duterte. Lahat ng senador, kaya magdemanda kayo kung gusto niyo mga senador kayo. Lahat kayo mga senador na ayaw na ma-impeach si Sara Duterte, lalo tigit yung Marcoleta na yan, sabunutan ko yan. Mga kaibigan, ang ibig sabihin ay kinakampihan ni Marcoleta si Sara Duterte sapagkat kinakampihan ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte. Ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Sara Duterte sapagkat gusto nila maging Pangulo ngayon ito. Noong September 21, hindi lingid po sa inyo, ay nagkaroon po ng pagplaplano na ibagsak si Ginoong Marcos, si Bongbong Marcos. Kayang-kaya po nila ibagsak yan sapagkat ito si Bongbong Marcos, lumalabas na para pong walang tapang, para pong walang asim, para pong hindi siya nahihiya ng kanyang gobyerno, ay lame duck leadership, lame duck president ang tawag po sa kanya. Ano pong ibig sabihin niyan? Isang pangulo na walang pangil, isang pangulo na hindi na po nila mahintay na matapos. Gusto na nilang matapos ng termino at ang ipapalit ng mga Duterte at ng China, walang iba kundi si Sara Duterte.
Opo, si Sara Duterte na lamang ang natitirang lalaban ng puspusan sa 2028 sapagkat hawak siya ng China at ang buong bansa natin hawak na po ng China. Dalawang sangay na lamang ang hindi nahawakan ng China. Ang Senado kanila, ang Kongreso kanila, ang Supreme Court sa INCIC, ang military natin hindi man lumalaban, hindi pa rin masyadong kanila sapagkat ang orientasyon o ang kasunduan ay nasa Amerika at ang Amerika, mga kaibigan, na matagal nang umaalipin sa atin ay nakikipagsabwatan sa China kung paano po nila pagsasamantalahan ang ating bansa at ang ating bansa naman nagkakagulo, nagsisiraan sa isa't isa, yung iba kampi sa China, yung iba kampi sa Amerika. Ang kampi sa Pilipino ay nire-red tag. Ginagawa po nilang, mga NPA yan, kaliwa yan, leftist yan. Si Carbonell, leftist yan. Si Rizal Tiberos, leftist yan. Nery Colmenares, leftist yan. Lahat na makabayan o pro-Pilipino, ginagawa po nila leftist. Ano ibig sabihin ng leftist? Ang ibig po sabihin ng gobyerno natin sa leftist o ng military sa leftist ay para po bang pumapaling sa komunista. Hindi po nag-iisip ang taong bayan. Paano tayo papaling sa komunistang INCIC? Samantalang kinakalaban nga natin ang mga INCIC. Ang mga kakampi ng INCIC ay yung mga mandarambong, mga kurap, yung mga Jingo Estrada type, yung mga Marcoleta type, yung mga senador, nakakampi nila para pong pipindutin lamang nila. Lahat ng yan susunod sa kanila. Wag ninyong impeach si Sara Duterte. Opo boss, nangyayari po yan sa ating bansa ngayon. Kaya po tayo lunod na sa baha. Ang korupsyon ginagamit para lalo nilang mahawakan ng China ang ating mga korap ng mga senador, mga korap na mga Supreme Court Justices. Lahat, mga kaibigan, ito lamang napakasimple. Lahat ng kumakampi sa mga Duterte ay kumakampi sa kasamaan. At ang sabi nga ni Martin Luther King, sino po yung si Martin Luther King? Isa pong respetadong pastor sa Amerika, protestante. Tayo po ay Muslim. Pero ang akin po parati sa katotohanan. Yung katotohanan sinabi ni Martin Luther King, and I quote, "When you choose to be silent amidst a wrongdoing happening right before you, you are condoning it. You're practically sharing the crime. You are being a party to it. You are being a co-conspirator." Yan po ang ibig sabihin niyan. Sa wikang Tagalog, kung merong krimen na nangyayari, at ito'y alam na alam mong nangyayari, at ikaw ay hindi kumikibo, nagiging kaparte ka o may kasalanan ka sapagkat hindi ka kumibo, para kang kutsaba na rin, kakampi o kabahagi ng pangyayaring nakawan o krimen na yan. Napakadali naman po intindihin, pero ang Pilipino mahirap umintindi. Nauuna sa kanya yung kanyang pansariling kapakanan, yung kanyang pagkatakot, yung kanyang interes. Pinapabayaan niya na mangyari ang mga krimen at kukonti yung mga nagsasalita. At yung mga nagsasalita, hindi naman sinasama ng mga Pilipino. Yung kanilang mga vlog o kanilang mga programa, halos nilalangaw, mga kaibigan. Samantalang yung iba na mga ibinapalita lamang ay mga serena, mga duwende, mga uwak-uwak, mga lalaking mga bubuntis, kung ano-ano. Aba, yun ang milyon, mga kaibigan, ang viewership. Samantalang yung mga pumupukpok laban sa katiwalian, meron naman, hindi naman milyon. Meron na, hindi naman zero. Meron naman 120, halos 120,000 subscribers na po tayo.
Ano ibig sabihin? Out of 120 million Filipinos, 118,000 are subscribing to the Kawalan Demokrasya. Ano naman ang Kawalan Demokrasya? Nais na manguna sa pagbabalik ng dangal, pagbabalik ng tapang, pagbabalik ng talino, at pagkadesente ng lahing Pilipino. Yan po ang ating misyon, kaya po tayo nagpapakahirap upang sa ganun turuan ng mga Pilipino, mandiri kayo sa mga eskudero, mandiri kayo sa mga Sara Duterte, mandiri kayo sa mga kriminal, mandiri kayo sa masasamang tao. Huwag yung papabayaan na lamang niyo pa parang teleserye, magkakagulo-gulo ng konti sa missing sa Bueros, magkakagulo-gulo ng konti doon sa naunsyaming boxing ni Torre. Pagkatapos, kakalimutan na yan, nagkaroon ng malaking investigasyon na ayaw participated ni Sara Duterte, binaboy pa na mag-ama. Ang Kongreso, binaboy ni Duterte at ni Sara Duterte ang Senado. Hindi tayo nandidiri, hindi tayo lumalaban, hindi tayo kumikibo. At yung kumikibo na programang pareho ito, hindi naman sinusuportahan, na hindi naman pinapasa. Palakasin po natin itong tinig na ito. Share po ninyo itong particular episode na ito na gusto ng taong bayan. Magsama-sama tayo para bawiin po natin ang dangal natin. Sa madaling salita, bawiin na rin natin ang pera natin na ninakaw ng mga Chibuloy, Joel Villanueva, ninakaw ng mga Kibuloy, ninakaw ng mga Duterte, ninakaw ng mga Villanueva, ninakaw nila Jingo Estrada, Saldico, Martin Romualdez. Mandiri po tayo, maging matapang tayo, maging matalino tayo, ipaglaban natin ang ating bansa, suportahan natin ang mga pagkilos na lumalaban sa sistemang yan. Kaya nga po dapat suportahan si Riza Ontiveros. Binabayaan nating apihin, binabayaan nating pagtulungan ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Marcoleta at ni Anthony Taberna. Huwag po tayong papayag dyan. Matuto po tayo maging ituring silang persona non grata. Ayaw natin na sundan ang programa ni Tonying Taberna. Ayaw natin igalang itong mga senador na mandarambong at kampi ng mga Duterte sa pangunguna ni Iglesia ni Marcoleta. Mga kaibigan, matuto tayong tumingin sa disente, matuto tayong tumingin sa pinanggalingan nating marangal na angkan, marangal na lahi, at huwag natin papabayaan, maging bulok na po ang pagiging Pilipino natin. Magsama-sama tayo, kontinuhin natin itong kasamaan sa pagtalikod po natin dyan sa mga masasamang leader natin. Kaya ngayon, bigyan po natin ng atensyon si Boying Remulla. Ikaw ba, Ombudsman Remulla, ay tutugon, haharap sa hamon na maging marangal kang Pilipino, na ikaw inaasahan na ipagtanggol mo ang ating mga batas, ikaw ay inaasahan na ipagtanggol mo ang ating bansa laban sa mga mandarambong. Yan ang hamon kay Boying Remulla. Huwag po kayong mag-alala at pipilitin po natin siyang ma-interview para harapan kung itatanong sa kanya, will you be up to the challenge, Mr. Ombudsman Boying Remulla? Yan po ang ating pong hamon, yan po ang ating paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!